We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house.
A blessed Sunday po sa bawat isa. Ayan, pakibati po ang inyo pong katabi. Blessed Sunday sa iyo. Ayan. Ayan, pupurihin po natin ang Panginoon sa panibagong araw nito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para po sa ating pananambahan sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ayan po sa bilang paghahanda po natin sa umaga na ito sa ating pananambahan sa Panginoon. Tawagin ko po ang ating song leader, Deacon Daniel De Rosario. Amen po at mabiyayang umaga po sa ating lahat. At ating pong awitin at purihin po ang pinakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. In Hymn 18, All Hail the Power. Unang verse po. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate forth. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial board to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Standing on the last stanza. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall, will join the everlasting song and crown him Lord of all. Will join the everlasting song and crown him Lord of all. Habang po tumutugtog ang ating music, tayo po ay magkaroon ng pansariling panalangin sa Panginoon. Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise him, all ye people. For his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Tayo manalangin. Sa iyo po aming Ama, dakilang Diyos, banal sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito dahil po inyo pong dinala ang bawat isa, bawat kapatiran, bawat mananampalataya dito sa kapulungan ni ito upang sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa iyo pong patuloy na kabutihan sa aming pong mga buhay sa linggong nagdaan, sa bawat araw na lumipas,
kayo ay natiling tapat at mabuti sa aming mga buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials, Panginoong Diyos, kayo ay natiling tapat dahil nariyan kayo patuloy na gumagabay, patuloy nagtuturo sa bawat isa sa amin ang mga bagay na nais niyo pong gawin sa aming pong mga buhay. Panginoong Diyos, kami din naman po ay lumalapit sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala sa isipan, sa salita at sa gawa. Na sa oras na ito na aming pananambahan sa inyo ang maging katanggap-tanggap na maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoong Diyos, aming pong patuloy na dalangin ang aming mga kapatiran na padako pa lamang po dito, inyo pong patuloy silang gabayan na makasama po namin sila sa aming pong pananambahan. Panginoong Diyos, kami po ay nagagalak na kami po ay muling makapanambahan sa inyo dahil alam po namin sa gitna ng kaguluhan sa mundong ito, kayo pong ang aming Diyos na buhay, Diyos na may kontrol ng mundong ito. At alam po namin, Panginoon, na meron po kayong mabuting plano sa bawat isa sa amin. Meron po kaming kapayapaan dahil kayo po ay nangako sa amin pong mga buhay, nangako sa bawat mga anak ninyo na hindi niyo po kami iiwan at hindi pababayaan. Nawa po sa oras na ito, sa araw na ito, kayo po ang may dakila po namin, kayo ang aming maitaas, at hindi po ang aming sarili. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kilos at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Makaupo na po tayong lahat. At gaya po ng pangako po ng Panginoon sa atin, no? Hindi po tayo pababayaan, hindi po tayo iiwanan. Sa bawat hakbang po na ipagkakatiwala natin sa Panginoon, patuloy po tayong gagawin at pangungunahan. Awitin po natin ang pangalawang awit sa hymn 407, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, what have I to us beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Have replaced divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, in path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gazing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gazing from the rock before me, lo, a spring of joy I see.
All the way my Savior leads me, all the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, glory immortal, wings its flight to realms of day, this my song, true endless sages, Jesus led me all the way. This my song, true endless sages, Jesus led me all the way. Sa pagbabasa po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, tayo po'y magsitayo lahat at ating pumbuksan ng ating mga Biblia sa Philippians chapter 2. At ating pumbasahin ang salit-salitan ang verse 1 hanggang 11. Philippians chapter 2. At basahin po natin ang salit-salitan ang verse 1 hanggang 11. Philippians chapter 2, verse 1. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Continue, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manatili po tayo sa pagkakatayo para po sa ating pastoral prayer na ibabahagi po ni Pastor Joel. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakilang Diyos, aming Amang Banal, maraming salamat po sa araw na ito. Ang linggo na ito ay napakahalaga sapagkat ito yung araw ng mga anak mo ay nagkakatipon-tipon upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Bagamat ang ilan ay mamayang hapon pa namin makasama, nawa Panginoon ay hindi po maalis sa puso po at kaisipan, bahagi na po ng buhay namin na ikaw ay amin pong masamba, maluwalhati. Tunay Panginoon na napakabuti mo sa buhay namin, kaya tungkulin namin Panginoon na purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga bagay Panginoon na amin nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, at ang mga bagay Panginoon na dapat namin ginawa, ngunit hindi po namin nagawa, O Diyos, patawarin niyo po kami. Sa oras na ito, sa aming pong paglapit sa iyo pong banal na trono, ay kami nagpapakumbaba sa aming pong mga puso at kaisipan na ikaw lamang ang siyang maitaas sa buhay po namin, sa paglilingkod, at maging man ang iyo pong salita ang siyang mahayag sa aming pong mga puso. Salamat po, O Diyos, sa mga bagay na aming pong natanggap mula sa iyo sa mga nagdaang araw, sa tagumpay at maging man Panginoon sa mga gampanin na ikaw ang siyang kumikilos.
Salamat po sa natapos na okasyon kagabi sa kasalan Panginoon sa Yambing at sa buhay Panginoon ni Princess at saka ni John Michael. Salamat Panginoon sapagkat muli ang iyong mga salita ay nahayag. Salamat din Panginoon sa mga kapatiran na ang pagsuporta o Diyos ay tunay nga po. Napakahalaga na ang bawat mananampalataya ay nandun Panginoon ang kagalakan sa kagalakan po ng mga kapatiran gaya po na sinasabi mo sa iyo po mga salita. Ngunit kami Panginoon ay patuloy o Diyos sa iyo nagpupuri dahil sa araw na ito kami Panginoon ay makahayo, makalabas sa aming pong chapel at makapagbahagi po na iyong mga salita dito po sa Bulaon Resettlement. Salamat din Panginoon sa mga trabaho, negosyo, kabuhayan, mga pag-aaral po ng mga estudyante. Salamat Panginoon sa patuloy na tagumpay ng mga anak po ninyo na kung saan ay sa mga pagsubok ng karamdaman. Patuloy Panginoon na sila ay gumagaling at maging man binibigay mo ng kalakasan at maging man kailangan Panginoon sa kalapo mga laboratories and check-up. Salamat o Diyos sa po mga tinuturo sa amin, lalo na sa buwan na ito, na lumakad kami na may kababaang loob, na ikaw Panginoon ang siyang dapat maitaas, sapagkat wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na dapat na makahayag, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Heso Kristo. Kami Panginoon ay dumadako sa inyo upang ilapit ang mga panalangin na umaasa o Diyos na ikaw ang siyang bibigay ng tagumpay sa mga diadalangin po namin at maging man katugunan sa aming pong mga kahilingan. Dalangin po namin Panginoon na patuloy niyo pong pagtibayin ang pananampalataya ng mga anak mo, lalo na sa mga panahon na ito na malapit na nga po, mga palatandaan na ang Panginoon ay malapit na dumating. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na manlamig kami, bagkos ay magkaroon kami ng kaisipan na doblehin po namin, patuloy kami maging masipag para po sa ipo mga salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahandaan ng mga kapatiran sa darating po na Holy Week sa buwan po ng Abril, na kami, Panginoon, ay muli magkasama-sama bilang mga mananampalataya na sa araw po ng Huwebes ay magkaroon kami ng 7 sayings dito po sa aming chapel at maging man Panginoon sa araw po ng Biyernes doon po sa lugar ng Suburbia ay aming po magawa ang aming taunang selebrasyon, ang aming family retreat. We pray, Lord, maging man po ang mga delegates ay makasama po mga kapatiran, bagamat may mga adjustment po kami sa araw, ay hindi po ito dahilan na baliwalain po namin ang aming po mga pagtitipon, lalong-lalo na ang mga gagawin doon ang baptismal service. Bless you po, Panginoon, ang mga kapatiran na sila po ay nag-decide na sumunod sa inyo sa tubig ng bautismo. Alam po namin, hindi ito ang daan ng kaligtasan, ngunit ito, Panginoon, ay pagpapahayag ng kanilang buong puso na pagsunod sa inyo. Pagkilala na sila ay meron ng ugnayan sa inyo at hindi po nila ikinakahiya ang relasyon na meron sila, Panginoon, sa harapan po ng mga tao. Aming Panginoon, dalangin din naman ang patuloy po na pagkilos nyo, magiman po sa programa ng Bethany Children Learning Center, ang pagkakaroon po ng closing program sa araw, Panginoon, ng Marso, Panginoon, na ito, Panginoon, ay sa 24 ay nandoon, o Diyos, ang pagtitipon-tipon magamit po ang kapilya na ito na maging sentro po ng gawain, lalo-lalo na ang mga magulang ay makapagsama po ng kanilang mga mahal sa buhay at makasaksi ng pagtatapos ng kanilang mga anak, o Diyos. Magimang po ang aming evangelistic night sa March 18, Wednesday po ito, Panginoon. Amin dalangin po na patuloy po maihanda ang mga kapatiran na aming pong suportahan di lamang sa pulong panalangin, kundi maging man, Panginoon, na ito ay maging pagpapahayag ng mga salita mo, lalo na sa mga magulang at mga mahal sa buhay ng mga nasa Bethany. Na dito, Panginoon, na dati aming ginagawa
ay madalas, ngunit dahil nga po sa mga changes na meron kami, ay bago man po sila magkaroon ng closing program, ay amin po, Panginoon, may ipahayag patuloy ang iyo pong ebanghelyo ng pagliligtas. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy po niyo kaming gabayan sa mga programa pa na amin pong ginagawa at magiman tulungan niyo po ang aming bansa na patuloy, Panginoon, magtagumpay sa anumang mga pagsubok, lalo na, Panginoon, sa mga nangyayari sa ibang lugar po, sa ibang bansa, gaya ng Israel, Amerika at ng Iran, Panginoon. Alam po namin na ito ay mga bagay na iyo pong kontrolado. Ngunit hindi po maalis ang pag-alinlangan, pag-alala ng aming mga kababayan sa lugar na meron po mga sigalot na nangyayari. Ang paglilitas nyo, ang aming pong pinagkatiwalaan, ingatan nyo po ang mga kapatiran doon na patuloy po sila magbahagi ng iyo po mga salita. Maging man, Panginoon, sa Pilipinas, ang aming po mga kababayan ay kayo, Panginoon, ang siyang magbukas ng kalapong mga puso na patuloy sila tumawag sa inyo, sumampalataya at kumilala na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, at ang lahat ng ito aming pong samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Makapo po tayong lahat. Okay, welcome po sa ating second Sunday service. At puri ng Panginoon po, bagamat ang ilan ay pagod sa okasyon kahapon, ay patuloy po binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para po siya ay sambahin. After po ng ating service mamaya, instead na mag-Sunday school po tayo mga adult at mga young people or clay, ay tayo po ilalabas sa ating pong chapel. Dala po yung ating mga evangelical card, yung ating pong tracts para po i-distribute po dito po sa ating Bulaon Resettlement. Huwag na po kayong gumawi malapit sa bahay nyo, baka hindi na po kayo makabalik po dito. No po, iikot po tayo, magbigay po tayo, kahit may mga ginagawa po yung mga tao, ay maganda po na may-approach po natin sila, lalo na ang Ebanghelyo ng Panginoon. Tapos po ay huwag na po kayong sumabay mamalengke, ano po, kasi baka pag uwi natin dito, may mga bit-bit na kayo na mga pinamalengke nyo. Punta na po tayo dito, tapos mag-close po tayo sa ating prayer. Pero yun po, no, ay ito yung opportunity na tayo po ay makapag-witness, makapag-share ng salita ng Panginoon. At sa mga Sunday School teacher po ay siyempre may mga kabataan po tayo, maiwan po dito at ayaw po naman natin ang mga bata ay magkakalat-kalat lang po sa ating compound. At ganoon din po mga kapatid, ay doon sa mga announcement po natin, ay suportahan po natin sapagkat yung ating pong evangelistic night sa Bethany, dito po natin gawin sa ating chapel, prayer meeting po yon. Pero hindi naman po ibig sabihin na ang gawain ay para po sa mga mananampalataya. Sapagkat yung mga bata po mag-present po dito bilang kailang preparation sa graduation o sa pagtatapos po nila. Tayo po mga magulang nandun din po baka para po makapag-witness din. Hindi po ibig sabihin na ang mga parents lamang po ang mag-occupy ng ating place sa araw po ng March 18. Suportahan po natin mga kapatid. At ganoon din po ay ating pong patuloy na ipanalangin yung ating pong kalusugan dahil nga po ay itong pagbabago po ng panahon, ilan din po sa atin ay nagkakasipon, nagkakaubo. At maraming salamat po na
ang Panginoon din naman ang nagbibigay ng kagalingan sa atin. Okay, muli po, kaya na-miss natin yung ating pong mga kapatiran at siguro busy po pa rin po sila. Nawa ay makahabol pa rin po sila sa service natin ngayong umaga. Muli po, welcome po sa ating bisita, sa bawat isa, yung ating pong kasama rito, yung bantay po kasama po ni Madam Dory. Second times mo na kapatid, ano po? Okay, second times na po. Kaya ay kasama po natin, maging pong ilan natin mga kapatid, ay welcome po sa umaga na ito. To God be the glory. Okay, muli po tayong umawit sa hymn 393, There Shall Be Showers of Blessing. First verse, there shall be showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today I might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Standing on the last verse, there shall be showers of blessings, if we but trust and obey. There shall be seasons of pressing, if we let God have His way. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Sa ating pong pagsamba sa ating Diyos, sa pamagitan po ng ating tithes and offering, basahin ko po ang banal na kasulatan ng Panginoon from 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towards you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tawagin ko po ang ating mga ushers, Sister Lois Del Rosario and Casey Del Rosario. Mawitin po natin ang ating doxology. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan,
Muli, aming amang Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa inyong patuloy na kabutihan, patuloy na biyaya sa bawat buhay ng inyong pong mga anak. Maraming salamat, aming Ama, sa linggo na ito, sa patuloy na pag-sustain ng aming pong mga pangangailangan sa pang-araw-araw, pangangailangan sa pag-aaral ng mga estudyante, sa mga trabaho na mga manggagawa po dito, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa bawat araw ang inyong pong kabutihan, ang inyong katapatan ay panibago at ang bawat kalakasan na mayroon kami, patuloy niyo pong binibigay sa amin. At ngayon po sa oras na ito, amin pong iaalay sa inyong banal na harapan ang salapi na mayroon kami na nanggaling din mula sa inyo. Naihandog po namin sa inyo para po magamit sa inyo pong kalwalhatian, magamit sa gawain na lumalaganap sa lugar na ito, gawain na ipinagkatiwala sa First Baptist Church of Cabalatian. Inyo pong patuloy na pagpalain ang bawat mananampalataya, bawat kapatiran na magkakaloob na naayon sa kanila pong mga puso na may kagalakan na maghandog para po sa inyo. Pagpalain niyo po ang salapi nito na maging mabuting katiwala po kami sa paggamit, sa paghawak po nito. At ito po ay aming pananambahan para po sa kadakilaan ng inyong pangalan. Maraming salamat, aming Ama. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makapo na po tayong lahat. At habang pong inokolekta ang tithes and offering, tayo po ay makarinig ng natanging bilang mula po sa choir.
Amen. Praise the Lord for that wonderful song, Bow the Knee. When we bow our knee before God, we recognize His authority, power in us. No? Nasa yung nire-recognize o kinikilala natin ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa buhay natin. Diba? Remember, when we repent and accept Jesus Christ as our personal God and Savior, dapat ganon, di ba? Nakakalungkot isipin, marami mga Kristiyano, they accepted Jesus Christ to be their God and Savior, but they never accept Him as their Lord. Bakit? Kasi siya pa rin, di ba? Siya pa rin yung nangunguna, siya pa rin yung nagdesisyon, di ba? Hindi yung Panginoon, and that is not humility. So, last Wednesday, napakaganda po na naging topic po natin that there is blessing coming from the Lord when we bow our knee or kung tayo ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. That the humility in biblical perspective is not just about modesty or lack of arrogance. Hindi po yun. Ito'y walang yabang o di kaya ay
maayos ang pananalita at pakikitungo sa tao. Hindi lang po yun. It is about acknowledging our need for God and submitting to His will. No? It involves trusting in His sovereignty. So yun po yung biblical perspective po na tinatawag po natin na pagpapakumbaba. No? Hindi lang po yun na wala kang yabang or di kaya ay maayos ang iyong pagsasalita at pakikitungo po sa iyong kapwa. So when we acknowledge yung need natin sa Panginoon, Lord, I need you. I need wisdom coming from you. I need your strength. That is humility. And if we humble ourselves before God, blessing and favor will be receiving from Him. No? And in due time, He will honor us and will put us in a situation or position what we never ever think of or even imagine. So, you know the story of Joseph, di ba? He never thought that he will be the prime minister or governor of Egypt. But because of his humility before God, God put him in a situation that he never ever think of and even imagine. He became the governor and prime minister of Egypt dahil po sa kanya pong pag-interpret, no, ng panaginip ng hari or na si Pharaoh that there will be 7 years of sagana and 7 years of famine. So the Pharaoh, inalis niya ang kanyang singsing at binigay kay Joseph. It's a sign that he is in the second in command in Egypt. And today, in line with our theme, Walk in Humility, we will study the traits of humility. Ano po ba yung mga katangian na makikita po natin sa isa pong taong mapagkumbaba? Our topic for this morning is entitled, The Characteristics of Humility. The Characteristics of Humility. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng dunong kaalaman ay nagmumula sa inyo. At sa oras po nito, sa tulong po ng Santong Espiritu na nasa amin, ay nawa magbigay ito ng kaliwanagan at may apply po namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay ang iyong salita na amin po mapapag-aralan. Nawa taglayin po namin ang pagpapakumbaba. Alinsunod, katangian po ng pagpapakumbaba, alinsunod sa tinuturo po ng iyong banal na salita. Ito ang amin pong pagsusumamo panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Makakapo na po tayong lahat. So I already sent last night, medyo na busy lang yung video, short video, how to present that evangelical card. I hope and pray na napanood po natin yan. For sure, no, it is very effective, no, in sharing the gospel of Jesus Christ in a very simplest way, no, na walang kahirap-hirap, no. Without opening the Bible, just memorize some text in the Bible to present that evangelical card. At hopefully, mamaya ay magamit po natin yan. Alam niyo po mga kapatid, pagka nakasanayan na po natin yung pagbabahagi, kahit tulog tayo at pagising natin sa umaga at kung sino man tao makasalumuhan natin, magagawa natin ibahagi si Kristo. Amen? Kasi bahagi yan ng isang tunay na Kristiyano. Hindi ka pwedeng tawagin tagasunod ng Panginoon if you do not share the message of salvation of Jesus Christ. Do you agree with that? Yes. Diba? You cannot be. Because the Holy Spirit empower each one of us. Diba? Acts 1:8. No? Yun yung pag-empower ng Holy Spirit, diba? Sa mga manampalataya, sa mga alagad, to share the gospel of Jesus Christ. So, basahin po natin ang Philippians chapter 2, verse 1. Kaya nga, basahin po natin mga kapatid, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Diyan muna tayo, no? Ibig sabihin pala, pag si Kristo, alaya king kilom ni puso tamo, alang kabuhay-buhay, no? Yung buhay na isang tao. Do you agree with that? Walang kulay. Bakit? Ha? Lulong sa alak, bisyo, sugal, imoralidad. Totoo yan. Pero pag si Kristo, at yun aking kilom ni puso tamo, ating kasiglahan. Amen? Ating joy. Bakit? Kahit may problema, kahit may karamdaman, pagsubok, at anumang mga pinagdadaanan sa buhay, merong kagalakan sa puso natin. Bakit? Ano sabi sa Galatia? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, diba?
gentleness, di ba? Yun yung mga binubunga ng banal na espiritu sa buhay natin. Ha? Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Verse 2, basahin niyo po mga kapatid. Bakit po nasabi po ito ni Apostol Pablo? Sapagkat mayroon pong prominenteng mga kababaihan po doon na leader-leader. Ang pangalan nila ay si Syntyche at si Euodia, na meron po silang di pagkakaunawaan at di pagkakasundo. Alam niyo po bakit? Kasi ala po silang pagpapakumbaba. Kasi po kung merong may pagpapakumbaba ang isa't isa, di ba? Do you think meron pong disunity? No, di ba? Okay, magpapaubaya na lang ako para sa kapatid sa Panginoon. Agrihan ko na lang yung kanyang sinabi at panukala. Di ba? Tama. Oh. Ang problema sa church, kung bakit nagkakaroon kuminsan ng di pagkakaunawa at disunity, alang pagpapakumbaba. Ini-insist niya yung gusto niya na majority naman na lahat na yun yung napagkasunduan. So, ano mangyayari? Imbis na magkakaroon ng pagkakaisa, magkakaroon ng pagkabahagi, magkakaroon ng pagkampi-kampi. Di ba? Yan po yung nangyari po. Dahil po doon sa dalawang prominenteng leader. No? Kaya minsan yan din ang problema pag may mga leader, magli-leader sa church, at kung merong di pagkakasundo at di pagkakanuhan dahil walang pagkakakumbaba, ay sigurado mahati po ang iglesia. At salamat naman po sa Panginoon na wala po niyan dito sa church natin. Amen? Ala po dito sa church natin. Diba? Kung meron mga isang tao nagmamataas, problema niya yun. At hindi po natin sinasang-ayunan po yung bagay po na yun. In verse 3 and 4, basahin po natin, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Dito po sa talata na ating pong mabasa, makikita po natin ang katangian ng taglay na isang mananampalataya na mayroon pong pagpapakumbaba. Alam niyo po, mahirap po talaga yon, no? Talagang dahil po tayo ay makasalanan, ay meron at meron pa rin pong pwedeng umuspong na pagmamayabang. Di ba? Kaya nga, our topic and our message this beautiful Sunday is entitled, The Characteristic or ang katangian ng mapagkumbaba. Sa nabasa po nating talatang ito, inilahad po ng ating pong minamahal na si Apostol Pablo ang mga natatanging katangian ng pagpapakumbaba na nais niya pong makita sa iglesia po ng Pilipay. Bagaman ang sulat po ni Apostol Pablo is a thank you letter for the believer of Philippi sa kanya pong walang sawang pagsuporta sa lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo kahit pa na siya po ay nasa libingan. Kaya ito pong church na to, hindi man niya po tinuruan, suportahan niyo ako, tulungan niyo ako. Sila na po yung nagkukusa. Hindi katulad ng iglesia sa Corinto na mayamang iglesia, pero wala silang pagmamalasakit at wala silang, wala pa silang ka-effort na tumulong. Kaya nga sabi nga po sa Pablo, dito ako nagkasala kasi hindi ko yung tinuruan na magbigay. Kasi po ang bibigay, sa totoo lang po mga kapatid, hindi na po kailangan i-memorize yan. Kusa na po dapat nating ginagawa yan dahil nga po tayo ay mga mananampalataya. Kaya nga, dahil nga po doon sa dalawang prominenteng kababaihang leader, doon sa iglesia ng Philippi, na walang pagpapakumbaba dahil meron silang disagreement or di pagkakasundo, it seems that there is no humility. Kaya nagkakaroon na tinatawag natin a slight of division among them inside the church. Una po, mga kapatid, ang katangian ng mapagkumbaba ay hindi gumagawa ng pansariling layunin. Ano sabi sa verse 3? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin
o pagmamayabang. Ibig po sabihin, pag tayo po ay gumagawa po ng sa ating pong pansariling layunin o meron tayong makasariling interes, yan po pala ay pagyayabang. Always bear in mind, church, any purpose, any goal na para sa ating pansariling kapakinabangan or para sa ating sariling interes, yan po ay hindi po pagpapakumbaba. Yan po ay pagmamayabang. No? Bakit gumagawa ng pansariling interes? Ano po ba ang motibo? Diba? Ano ba ang motibo? Para ba papurihan ng mga tao sa galing at husay at talino meron siya? No? Bakit po ba nag-iisip siya ng kanyang pansariling layunin o interes? Para maitaas ang kanyang sarili at maibaba ang iba? Diba? Totoo naman po yun, diba? Totoo po yun. Bakit umigisip siya ng kanyang layunin at sa sariling interest? Na iyon ang kanyang susugan, yun ang kanyang i-push, na kahit yung mga tao sa paligid niya ay disagree, yun, para magpasikat, para magbida-bida, di ba? Ang iba naman, na may maganda rin namang plano at igain, ay itina-turn down, di ba? Sa kabilang banda, ito yung pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay nag-iisip ka ng plano, o nagpaplano ka, or meron kang goal na inaabot, hindi lang para sa iyong sarili, para sa lahat. Na ang tagumpay na pagpaparangal ng mga tao ay ibinabalik sa kalwalatian at kapurihan ng Panginoon. At tunay nga ng Diyos ang pinagmumulan ng dunong at kaaraman at hindi sa ating pong sariling kakayahan, di ba? Pag ganito po ang ating pong kaisipan, ay meron po tayong pagpapakumbaba. FBCC Church, ito yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na makakitaan tayo ng Panginoon ng pagpapakumbaba. Di ba? Na pag tayo ay gumawa at nag-isip ng isang plano o gawain o anumang bagay, walang pansariling kapakinabangan para sa kanyang sarili. Walang sariling interes or walang hidden motive or agenda. Palaging nasa isip ang kapakanan ng lahat at hindi ng kanya pong sarili. Diba? Katulad ito ng pananalita ng yumaong presidente ng Amerika na si John F. Kennedy. Think not what the country can do to you. Think what you can do to our country. Napaganda niya sinabi, no? Huwag mong isipin kung ano yung mga magagawa ng bansa sa iyo. Ang isipin mo kung ano ang magagawa mo sa ating bansang Amerika. So baguhin natin in Christian or biblical perspective, think not what the FBC Church can do to you. Think what you can do to FBC Church. Amen? Dapat ganon yung kaisipan tamo. Dapat ganun po yung kaisipan tamo. Pag nag-isip tayo, pag nagplano tayo, pag gumawa tayo, palaging walang makasariling interes, kundi palagi ang nasa isip ang kapakanan ng lahat, lalong-lalo na ang kapatid sa Panginoon. Parang ganito na yan Lord, tulungan mo ko makapasok sa trabaho na ina-applyan ko para makatulong ako sa mga patiran na naghihirap at para makatulong ako sa gawain ng aming iglesia. Di ba? Magandang isipan yan, di ba? Magandang kaisipan yun. Di ba? Hindi yung, Lord, sana makapasok ako dyan sa trabaho niya para maipakita ko sa mga kamag-anak ko na kung sino ako. Ito yung panahon para makaganti ako sa pamamalupit nila. Ay, mali po yun, di ba? Lord, tulungan mo ako na magtagumpay sa aking negosyo para makatulong ako sa proyekto ng aming pong iglesia. Di ba? Maganda pong kaisipan yun, di ba? Hindi yung, Lord, tulungan mo umunlad yung aking negosyo para makabili ako ng Ford Raptor, para makabili ako ng Porsche, para makabili ako ng Mercedes-Benz at iba pa. Yun ay makasariling interes. Yun ay pagmamayabang. What? Para ipagmayabang sa mga tao. Diba? Yun naman po yung dahilan, diba? Kung bakit ang mga tao bumibili ng mga ganung bagay, pipicturean, ipopost para ipagmayabang sa mga tao. At iba ay gagawin pang TikTok. Lord, bigyan niyo ako ng katalinuhan at karunungan para makatulong ako sa mga kapwa ko mag-aaral sa aming iglesia. Di ba maganda yon? That you share your knowledge sa mga kabataan dito, nakakapagturo ka. Hindi yung kaalaman mo o karunungan meron ka, ginagawa mo sa sarili lang. You don't want to share it to other. That's wrong, no?
Yan po ay walang pagpapakumbaba. Yun po ay pagmamayabang. No, Lord, payamanin mo ko and i-level up mo ko sa posisyon ko sa trabaho at paulirin mo ang aking negosyo at para makatulong ko sa mga kapatid na may sakit at nahirapan. Ganyan ang nais ng Diyos na maging kaisipan ng bawat isa sa atin. Walang makasariling interes at layunin. Ito ang katangian na isang mananampalataya na may pagpapakumbaba. Amen? Yun ang naging problema sa iglesia ng Pilipay. Ala po silang pagpapakumbaba. Basta yung gusto ni Suntuke, yun ang masusunod. Yung gusto ni Euodias, yun ang masusunod. Pero yung iba, ayaw. Diba? Yun yung nangyayari doon sa kanila. And I hope and pray sa ating pong iglesia, napakahalaga ng may pagkapukumbaba. So palagi nating isinasaalang ang kapakanan ng nakararami, ang kapanan ng lahat. Huwag na natin i-push kung yung sa atin ay medyo tagilid at mukhang hindi sinasang-ayon, huwag na. Diba? Magdudulot lang ng yan ng division. Magdudulot lang yan ng kaguluhan. Diba? Pangalawa, mga kapatid, ang katangian ng mapagkumbaba ay tinitingnan niya na higit ang iba kaysa sa kanyang sarili. Basahin po natin ulit ang verse 3. Basa. Isang katangian po na mapagkumbaba na isang Kristiyano na hindi mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. That he is somebody. No. Diba? Dahil sa tinapos niya sa koleyo, dahil sa posisyon na meron niya sa trabaho, alam niyo po, totoo yan. Pagka nakapagtapos ka ng pag-aaral at nagkaroon ka ng master at doctorate degree, ating tendency na lumaki yung ating ulo. Totoo yun. Realidad yun. Kahit Kristiyano, totoo yun. Diba? Na magkaroon man lang ng titulo, nakakabit doon sa kanyang pangalan, kala mo kung sino. Totoo yun. Hindi niya alam ilagay yung titulo at karunungan niya doon sa tamang paglalagyan. Diba? Na kahit sa ganong sitwasyon, handa pa rin siyang pakinggan, sangayunan, mag-agree sa anumang panukala, layunin, adikain ng ibang tao o ng ating kapatid sa Panginoon at handang sumuporta. Yan po ay katangian ng pagpapakumbaba. Hindi ako masusunod dito kasi maganda tong naisip ko, maganda tong plano, leader ako, pastor ako dito. Mali. Diba? Wala pong pagpapakumbaba doon. I remember Pastor Giang, no? He's one of our great teachers doon sa Bible School. He teaches us hermeneutics, he teaches us exegesis, he teaches us preaching. Alam sabi niya sa amin? There will come a time that some of you will be greater than me sa pangangalang pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero sa akin, okay lang yun. Isang kagalakan para sa akin kung mahigitan nyo ko. Yun yung magandang di ba? Yun yung magandang kaisipan. Yun ay tinatawag natin pagpapakumbaba. No? Kasi may mga tao, they don't want to share their knowledge. Bakit? Kasi ayaw nilang masapawan. They want to be number one. Hello, kapatid. Ang buhay dito sa mundo, panahon, minsan nasa taas ka. And there will come a time, darating pa no, magde-decline ka dun sa baba. Because somebody or someone, nandun na naman sa taas. Yun ang sabi dito, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Yan ang problema kila Euodias sa Syntyche. They think that they are somebody in the church. Kaya, thinking nila, dapat ako masunod. Dapat itong programa, layunin at naisip ko, dapat masunod. Hindi kung sino-sino. Yun yung kanilang thinking. Kaya sabi ni sa Pablo, walang pagpapakumbaba doon. Diba? Walang pagpapakumbaba doon. Ito ang problema ng mga Kristiyano na pinagkalooban ng Diyos ng dakilang talino, kakayahan, husay. Kung minsan, tingin nila sa sarili nila na talagang sila ay marunong at ang iba ay pakiwari na wala silang alam. At ito pala ay kapalaluhan sa Panginoon. No? Gusto ng Diyos na isang Kristiyano na may pagpapakumbaba, He always listen to the suggestion and advice and willing to support
the idea, suggestion, o namang plano ang naisip ng ibang tao, ng ibang kapatid. I will give you an example. You know Moses? Moses. He's the leader of the Israelite in the wilderness. Leader siya. O dahil leader, sino man dapat masunod? Siyempre yung leader siya eh. Pero one day, bumisita ang kanya pong biyenan. Ano pangalan po ng kanyang biyenan? Si Jethro. Eh si Moses nakaupo doon, maghapon, ang haba ng pila. Humihingi ng hatol yung mga tao doon sa mga problema nila. May mga sumbong. Ito naman si Moses, nakaupo doon, okay. Kaya nga sabi nga, he is the meekest, one of the meekest person in this world. No, talagang okay lang siya. Kikinig, then he will give judgment. Sabi ni Jethro, ng kanyang biyenan, alam mo yung ginagawa mo, pinapahirapan mo sarili mo. Diba? Ito dapat gawin mo. Ha? Humirang ka ng mga leader na sila yung pagsasanggunian ng mga malilit na problemang ito ng mga tao, pero yung mga malalaking problema, sa iyo idudulog para hatulan mo, para gumaan yung ginagawa mo. Pero alam mo, ang ganda ng spirito ni Moses, may pagpapakumbaba. Nakinig siya at ginawa niya kung ano ang sinabi ng biyena. Imagine, leader siya. Pwede sabi, who you? Ako yung tinawag ng Panginoon dito eh. Ako yung leader dito eh. Ako yung dapat masunod. Pero hindi. Nakinig siya. Nakinig siya at sinagawa niya, ideya. Hindi niya tinurn down yung ideya ni Jethro. Tinanggap niya yon, yung session at sinagawa niya. Pansinin niyo po. Basahin po natin Exodus 18. Anong sabi ni Jethro? Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10-10. Imagine mo, bawat 10 tao mayroong leader para pag may problema, yun ang lalapitan mo. Sila na bahalang humatol sa maliit na usapin, at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Pero ang mga taong mayayabang at palalo, ayaw nila yon. Hindi, akin yan, ako masusunod. Mali. Tingnan niyo po, naging espiritu ni Moses. Verse 24. Basahin nga po natin. Bakit? Kasi si Moses, babalik to dahil sa talata binasa natin, mas higit niyang tiningnan na mataas ang iba kaysa sa kanyang sarili. Yan ang problema pag maging mataas ang tingin natin sa sarili natin, kahit anong suwestyon, kahit anong ideya, kahit anong plano imongkahi ng ibang tao at maging kapatid natin sa Panginoon, na maganda naman para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin tatanggapin pag wala tayong pagpapakumbaba. Pero si Moses, di ba? Imagine mo, leader siya. Siya yung binigyan ng Diyos ng authority. Siya yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Pero ano? Sumunod siya. Minsan yung nakakalungkot sa mga Kristiyano eh. Di ba? Ayaw makinig. Ayaw pakinggan yung ideya at plano ng iba na maganda naman. Bakit hindi mo pakikinggan maganda naman? Eh kasi nga, may makasariling interes. Pag ala kang makasariling interes, tatanggipin mo ba yung suwestyon at plano at gawain na sinuggest ng iba? Yes. Pero pag atin tamang makasariling interes, we will turn it down. Tama? Tama. Yun yung makita natin dito sa Bible. Diba? That's part of walking in humility. Hindi porke nasa posisyon tayo, hindi porke sa magandang kinalagayan tayo ngayon, na tayo na yung nasusunod. Insist natin yung gusto natin, tapos ibabaliwala natin yung iba? No. No, no, no. Hindi tama yon. Yun po ay kapalaluhan. At hindi po ito kapakumbabaan. Church, sana ganito yung ating kaisipan ng bawat isa sa atin. We should recognize na may mas magaling kaysa sa atin.
na may mas magagandang idea kaysa sa atin. Diba? Na may mas magagandang plano at gawain kaysa sa atin. Dapat maging ganon yung ating kaisipan. Kasi ating tendency, maging mayabang tayo. Pag hindi natin titingnan ang iba na nakakahigit sa atin. Pero syempre, meron naman talagang higit na nakakahigit sa ating lahat eh. Sino yon? Si Jesus Christ. Pero imagine mo, kahit si Jesus Christ nakakahigit sa atin, makikita pa rin natin yung pagpapakumbaba. Diba? Nandun pa rin yung kanyang respeto at paggalang sa mga religious leader like sa mga pari. Diba? May instance pa nga doon eh, na pinagaling na nga ng Panginoong Yesus sa ketong. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Punta ka doon sa pari. Doon sa templo, sa pari. Sila magdedeklara sa iyo na magaling ka na. At sila rin magsasabi sa iyo sa handog na i-offer mo. Imagine mo, pwede sabi, huwag ka na pumunta doon. Sa akin ka na makinig. Kasi ako yung Diyos at tagapagligtas. Hindi niya sinabi yun. Doon pa lang, makikita mo yung pagpapakumbaba ni Jesus. One time, pinakuha si Pedro, mamingwit ka ng isda. O, namingwit sila. O, buksan mo yung bibig ng isda, sabi ng Panginoon sa kanya alagad. May pera. Mala. O, ibayad mo ko ng buwis kay Cesar, ikaw magbayad ka rin buwis. Imagine mo, may pagpapakumbaba. Na pwede naman, bakit ako magbabayad ng buwis? Diyos ako eh. Akin to eh. Pero nandun pa rin ang kanyang pagpapakumbaba. Si Jesus na yon. Tayo. Hamak lang tayong alabok, di ba? Na dapat lang tayo hindi magmayabang, kundi magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi ang totoo nito, ang taong palalo o mayabang, ayaw niyang nasasapawan. Ayaw niya na mas may nakakahigit sa kanya. Ayaw niya na may mas magaling sa kanya. Diba? Yun ang isang tao na hindi mapagkumbaba. Pangatlo, kaya nga napakahalaga po. Basahin po natin. Basa. Kilalanin natin, higit na maganda ang ideya na isip, plano at gawa ng ibang kapatid ay katangian pala ng kapakumbabaan. Alam niyo bakit sinabi po sa Pablo yon? Ituri mo mas higit yung iba kaysa para ma-avoid ang pagmamayabang. At ma-maintain tayo doon sa estado ng pagpapakumbaba. Minsan, o nga naman, no? Minsan, alam mo, dumarating minsan yung anak mo, siya po yung nagbibigay ng question. Pero, alam mo, isip-isip ko, tama naman yung sinabi niya. Kaso kung minsan, dahil umiiral, tatay ako, bakit ganun? Ako yung binibigyan ng advice para mas magaling siya. Pero at the end of the day, tama rin naman yung naisip niya. Diba? Hindi porke tatay tayo, hindi porke pastor tayo, hindi tayo porke na magulang tayo, hindi tayo makikinig sa ating mga anak o sa ibang tao, kahit nakababata sa atin. Kasi kung minsan yung sinasabi nila, maganda. Tama? Minsan maganda yung sinasabi nila eh. Pero alam mo, totoo, realidad po yun. Darating panahon pagka tumanda tayo. Ngayon, anak, sumunod ka sa akin. There will come a time pagka tumanda tayo, tayo na po yung susunod sa ating mga anak. Totoo. Totoo po yun. Realidad yun ng buhay. Kasi, ano na tayo? Mahina na tayo, di ba? Wala na tayong kakayahan. May tendency naman doon. Pero syempre, mga anak naman, wag naman kayo mag-overrule at i-overpower yung magulang nyo. Di ba? Hindi naman po tama yun. Pangatlo, basahin po natin mga kapatid. Lakasan po natin mga kapatid. Yan. Ano sabi sa verse 4? Malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Parang ganito lang yan eh. May kapatid na may sakit. Mahirap. Naku, may sakit si kapatid. Puntahan ko nga, bisitahin ko nga. Para makita ko kung ano yung medyo ko may tulong. Pagpapakumbaba yun. Minsan ito yung realidad. No? Pagka mayayaman, may kaya, bisitahin.
Pero pag hamak na duka at mahirap na kapatid, minsan hindi nabibisita. Totoo yun. Kaya nga ang Panginoong Jesus, kung makikita po natin ministeryo niya, mas marami siyang oras at panahon sa mga dukha at mahirap. Kasi kailangan nila ng pagmamalasakit higit doon sa mayayaman. Kaya makikita niyo yung focus ng ministry ni Jesus. Imagine mo, Joshua, he go down beyond kahit doon sa mahirap. Mas binigyan niya ng pansin yun. Mas binigyan niya ng pagpapahalaga yun. Diba? Kaysa sa mga mayaman. Kasi sa mayaman, marami na. Nasa kanila lahat Yung mga mahirap, walang-wala sila. Na umaasa lang sila sa tulong ng Panginoon. Diba? Parang ganito lang yan Nakakain kaya si kapatid? Bigyan ko nga ng pagkain. Diba? Yung ganon. Diba? Narinig mo si kapatid na may problema? Punta ko nga si kapatid. May problema siya. Kaya pala hindi na nag-attend sa church. Tingnan ko nga kung ano pwede kong matulong. Yun yung sinasabi po yun. Pag meron tayong ganong kaisipan at puso, may pagpapakumbaba tayo. Katangian niya ng pagpapakumbaba. Diba? Pinagmamalasakitan ang iba. Because that's what Christianity is all about. Caring and sharing for one another. Because that's what Christianity is all about. Yun nga lang, minsan hindi masyado nabibigyan ng pansin ng mga manampalataya. Puro nakapokus sa theology, puro nakapokus sa spiritual. Dapat balansihin tamo. We should not neglect the other side. Love, mercy, caring, and sharing for one another. Because that's what Christianity is all about. That's a sign of humility. Na hindi lang pinagmamalasakitan ang sarili, natugunan ang kanyang pangangailangan, iniisip din naman niya na pagmalasakitan din at tugunan din ang pangangailangan ng iba. Alam niyo po, si Apostol Pablo, ganyan po siya. Meron po siyang pagmamalasakit, hindi lang sa kanyang sarili. Bakit? Si Apostol Pablo po ay tent maker. Gumagawa ng tolda. At yung tolda na ginawa niya, ibebenta niya. Para ano? Para sa pangangailangan niya. Hindi lang para sa kanya, para di makasuporta sa iba. Ganon siya. Parang ganito lang yung mga kapatid. Hindi tayo pinagyan ng Diyos ng trabaho, negosyo para enjoy lang natin sarili natin. Kundi binigay din sa atin ng Panginoon yan para magpakita tayo ng magpamalasakit sa iba. Amen? Kaya alam niyo, totoo yun Pagka-Kristiyano ka na may pagmamalasakit ka sa mga tao sa kapatid sa Panginoon, lalong dadaloy ang biyaya at pagpapala sa iyo. Totoo yun. Minsan isip natin, pampira pa. Parang bigay ako ng bigay, parang wala na ako. Tapos malaman mo lang, bigla may mga pumapasok. At kung minsan, higit pa doon sa binigay mo, totoo yun. Totoo yun, mga kapatid. Diba? You know what? We have our greatest example of humility, no other than our Lord and Savior Jesus Christ, na nakita sa buhay niya yung pagpapakumbaba na nais po sa Pablo na tularan natin ang kanya pong katangian. Our greatest example of humility is no other than our Lord Jesus Christ. Basahin niyo po ang verse 5. Ayan. Kung yung isip at puso tamo naka-align sa Panginoong Hesukristo, magagawa po ba natin na tayo po ay magpakumbaba? Yes. Sapagkat yan yung kanyang katangian. Yan yung katangi-tanging katangian meron ang Panginoon. Iniisip niya ang kapakanan ng sangkatauhan. Iniisip niya na pagmalasakitan ng sangkatauhan at tinitingnan niyang higit ang iba kaysa sa kanyang sarili. Pastor, naisip ng Panginoon yon? Yes. Anong sabi niya po sa kanyang mga alagad? John 14:12, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat ako'y babalik sa aking Ama. Nangyari po ba yun na nahagitan ng mga alagad niya yung ginawang ministeryo? Yes! Imagine mo, si Jesus, Diyos. Pero sinabi niyo yun, alam niyo, yung ginagawa ko, nakita niyo yung ginagawa ko. Pero,
there will come a time, mahihigitan nyo ako. That's humility. Diba? Pinakita ng Panginoon yun sa kanyang mga alagad. Ha? Kayo, nananalig sa akin, nakikita nyo yung ginagawa kong pagmiministeryo, there will come a time, you will be greater than me. Si Jesus, doon lang siya sa Jerusalem, which is true. Yung mga alagad, nakalapas ng Jerusalem eh. Si Apostol Pablo, nakaabot ng Asia, nakaabot ng Europa. Totoo pala. Oh. Yan yung kaisipan ng Panginoon, mapagkumbaba. At sana ganyan din po tayo. Ganyan din po tayo. Ganyan din po tayo, dapat yung ating pong kaisipan. No wonder why we could not find any verse in the Bible na hinahanap ng mga kababayan nating mga iglesia ni Kristo na direktang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ang dahilan pala kung bakit hindi sinabi ng Panginoon yun, kasi nga, mapagkumbaba siya. Kasi sa oras sabihin niya sa madlang tao na ako ay Diyos, wala nang pagpapakumbaba doon. Kaya nga palagi, indirectly, I and my Father are one. Hindi niya sinabi, ako at ang Ama ay isang Diyos. No. I and my Father ay one. Wala niya sinabing Diyos. Pero yung mga Hudyo, sabi sa John chapter 10, verse 32 to 33, kumuha sila ng bato. Sabi ni Jesus, sa anong paraan, bakit babatuhin niyo ako? Hindi ka namin babatuhin dahil sa ginagawa mo mabuti. Babatuhin ka namin dahil tao ka, sinasabi mo, Diyos ka, hindi naman pwede mangyari yon. See? Naintindihan nila yung sinasabi niya. Pero walang sinasabi si Jesus Christ sa Diyos siya, pero nasaktan sila doon sa sinabi niya. Kaya wala tayong mababasa sa Bible na siya ay Diyos. Kasi nga si Jesus Christ ay mapagkumbaba. Kasi sa oras na sabihin niya, Diyos ako, na dapat niyo akong sambahin, yan po ay hindi na po pagpapakumbaba. At secondly, syempre, nasa kalalagayang tao siya. At may mas higit nakakahigit sa kanya. Positionally, walang iba kundi ang Ama. Diba? Kaya nga, na ang mga alagad ng Panginoong Yesus, sila na po nagsabi na si Jesus ay Diyos. Diba? Iba na nagsasabi, hindi siya. Wala tayong makita na sinabi ni Jesus, Diyos siya. Pero yung iba na nagsasabi, Diyos siya. Napatunayan nila, nasaksiyan nila ang kanilang ministeryo. Si Tomas, sinabi niya na si Jesus ay Diyos. John 20:20, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nung makita niya ang Panginoon. Sabi niya, kung makikita ko lang si Jesus, malalagay ko lang yung dulo ng daliri ko sa tagiliran niya at kamay niya, doon ako maniniwala na Diyos siya. Doon ako maniniwala na buhay siya sa mapatay. Noon nakita niya si Jesus, Panginoon ko, Diyos ko. Siya na mismo, nagpatotoo. Si John the Beloved, na malapit na alagad ng Panginoon sa 1 John 5:20, sa kanyang anak na si Jesus, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang gan. Ibang tao na nagsasabi na Diyos siya, pero siya hindi niya sinabi yon. Kasi nga, mapagkumbaba siya. Even Apostle Paul, in Titus 2:13, habang hinintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, itong araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Si Jesucristo. Diba? Iba na ang nagsasabi na Diyos siya. Pero kapanipaniwala ba ang kanilang testimonya? Yes! Nakasama nila siya eh. Nakita nila siya eh. Nasaksihan nila siya. Yung kanyang kamatay at muling pagkabuhay. Hindi ba natin paniniwalaan yung kanilang sinasabi? Bagaman ang Panginoon, wala siyang sinasabing Diyos siya. Kasi nga siya ay mapagkumbaba. And even the Father Himself, sinabi na niya, Hebrews 1:8, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos. Mismo yung Ama na nagsabi na siya ay Diyos. Ay magpakailanman, ikaw ay magharing may katarungan. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Ang katangian na isang mananampalatay na mapagkumbaba, hindi niya pilalalandakan ang kanyang posisyon o narating sa buhay o kanyang na-accomplish sa pag-aaral at paglilingkod sa Panginoon. Ibang tao na ang nagre-recognize. Yun ay pagpapakumbaba. There's nothing wrong, people will recognize
yung ating posisyon, yung ating narating at naabot sa buhay, maging sa ministeryo ng Panginoon. Wala pong masama doon. Yung ibang tao mag-recognize. Pero kung tayo, ipapalandakan natin yon, that is not humility. Diba? Pero syempre, when people recognize us with what we are doing for the Lord, when people recognize us with our title or whatsoever na pagpaparangal, what would you say? What will say? To God be the glory. Yun. Dapat natin yun. Why is it Jesus Christ is our... Bakit nga ba ang Panginoon Jesus ang ating dakilang halimbawa ng pagpapakumbaba? Una, si Jesus nagpasakop siya sa Diyos Ama, bagaman pantay sila sa pagka-Diyos. Basahin niyo po, verse 6. Kahit alam niyo po, si Jesus, pwede niyang insist yun nakapantay siya ng Diyos Ama. Pwede. Bakit Diyos siya Karapatan niya yon. Pero hindi niya giniit yun. Hindi niya giniit yung karapatan niya. Nakapantay siya sa Diyos. Kundi nagpailalim siya sa Diyos Ama. No? At bilang Diyos, di ba? Karapatan niya na hatulan yung mga taong umampas sa Kanya, pumalo sa Kanya. Pero hindi niya ginawa yun, di ba? Oh. Kasi nga, siya ay mapagkumbaba. Di ba? Nagpasakop pa rin ang Panginoong Hesus sa mga pamahalaan ng tao. Yun nga lang paglilitis sa Kanya Pwede siyang hindi magpasakop doon Who you? Para litisin niyo ako. Diyos ako, hindi niyo ba alam? Pwede niyang gawin yun Pero hindi niya ginawa yun Di ba? Nagpasakop siya sa otoridad at pamahalaan ng mga tao. He recognized the authority of the priest. Gaya na sinabi ko nga po sa inyo kanina, may isang pagkakataon na isang leprosy nagpatingin sa kanya. Sabi niya, go to the priest and they will be the one who will declare you that you will be healed. Bagaman totoo nun, napagaling na siya. Di ba? Jesus Christ, in His humility, He can exercise His power and authority during His time. Pero hindi niya po ginawa. Yun ay pagpapakumbaba. Not only that, pahigpit niya na paggamit ni Jesus ng kanyang otoridad at kapangyarihan. Ang sabi doon sa verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Actually, merong pong doctrine, yung tinatawag natin na kenosis. It signifies that Christ voluntarily laid aside His heavenly glory and divine privilege. It is not a loss of divinity, but a choice to set aside divine status to live as a human and servant. May mga instances sa buhay ng Panginoon na hindi niya po ginamit ang kanyang kapangyarihan para maprotektahan ang kanyang sarili na pwede niya pong gawin. Diba? Totoo yun He can call His angels to protect him from sa mga kawal ng pari para hindi siya dakpin. Pwede niyang gawin yun Diba? Kumbaga, nire-restrict ng Panginoon na gamitin ng kanyang authority at kapangyarihan na pwede naman niyang gawin. Yun ay sinyalis po ng pagpapakumbaba. Dahil nga sa kanyang pagkatawang tao. Pero, ginagamit niya rin ang kapangyarihan niya with a purpose. Like, maraming dalawang isda at 5 tinapay. Anong purpose? Para mapakain yung mga tao. Ginamit yung kapangyarihan niya para magpagaling ng mga tao may sakit. Kaya kung papansinin niyo po, yung paggamit niya po ng kanyang kapangyarihan, ginamit niya po para sa kapakanan ng lahat. Never niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ganon kapakumbaba ang Panginoon. Na pwede niya pong gawin yon sa kanyang sarili. Diba? Nung siya ay 40 days and 40 nights nag-ayuno doon sa Matthew chapter 4, nagutom siya, pwede ba niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan na
Magkaroon ng pwede niyang gawin yun eh. Pwede niyang gawin yun eh. Pero hindi niya ginawa. Diba? Yun ay pagpapakita ng pagpapakumbaba dahil sa kanyang pagkatawang tao at pagiging lingkod. Na ipaglaban niya ang kanyang sarili na magiganti sa mga taong gumawa sa kanyang kasamaan, pero hindi niya ginawa dahil sa kanya pong pagpapakumbaba. So, yan yung gusto ng Panginoon na makita po sa buhay po natin. At letter C, nagkatawang tao siya at namuhay bilang isang ordinaryong tao, maging masunurin sa Diyos Ama hanggang sa kamatayan. At mamuhay ng isang alipin, ipinganak siya bilang isang tao at siya'y maging tao, ay nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Imagine mo yung pagpapakumbaba ng Panginoon na pwede naman po siya isilang sa isang na ipaglina isang babaeng birhen na Kristiyano, mananampalataya, na mayaman, pwede po yun eh. Pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba, mas pinili niya na magkatawang tao sa isang mahirap na birheng babae at manatili sa isang sabsaban na doon ipanganak at mamuhay na isang mahirap dahil sa kanya pong pagpapakumbaba. Kaya nga, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, tingnan niyo po, pansinin niyo po ito. Dahil dito, ano yon? Sa kanyang pagpapakumbaba ng Panginoon. Basahin niyo po. Basa. When we humble ourselves before God, the Lord will exalt us. Itataas niya tayo. Ano sabi sa Matthew 23:12? He that exalted himself, siya na nagmamayaba, tinataas ang kanyang sarili, binababa ni Lord. Pero siya na nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Yun. Di ba? Nung ang Panginoon Jesus ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, bagaman siya'y kapantay ng Diyos, He go through this pain. He go through this agony, submitting to the will of the Father and show what humility is. God the Father exhort Him. Diba? You know, itinaas siya ng Diyos. Ha? At binigyan siya ng pangalan sa lahat na higit sa lahat na pangalan na lahat ng tuhod luluhod at magpupuri at magsasamba sa Kanya. Kahit pa nandun sa impyerno at maging sa langit. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Ano sabi sa doon? Sa kalwalatian ng Diyos Ama. So yung pag-angat pala sa Kanya ng Diyos Ama ay para sa kalwalatian ng Diyos Ama pa rin. No? So for our life application, bilang mga manampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesus, ay taglayin natin ang katangian ng mapagkumbaba katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Isang tabi natin anumang pansariling interes, layunin o hangarin, kundi ang interes at kapakanan na nakakarami ang ating iniisip. Amen? Ganyan dapat tayo. Kapakanan at interes ng nakarami ang ating iniisip. Yan po ay katangian ng pagpapakumbaba. Huwag maging mapagmataas ang tingin sa sarili. Ituring natin na mas may nakakahigit na ibang tao mananampalataya kaysa sa atin. Sa talino at kakayahan at husay, meron tayo. Meron. Dapat ganun palagi ang ating kaisipan. Nang sa gayon, matututo tayong makinig sa suhesyon at isagawa at suportahan yung kanilang mga panukala at hikain na maganda. Pangatlo, matuto tayong pahalagahan ang ating kapwa sa paraan ng pagpapadama ng ating pagmamalasakit sa kanila. Yan po ay pagpapakumbaba. Pinahalagahan niya po ang bawat isa sa atin. Kahit pa na siya'y mamatay dun sa krus, alang-alang sa ating mga kasalanan. Matuto tayong pasakop sa Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari at kaganapan sa ating buhay na sinusunod ang kanyang kalooban. Yan po ay pagpapakumbaba. So, result, honor, blessing, and favor from the Lord will be upon us. Ano sabi sa James chapter 4 verse 6? He giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud,
but He giveth grace, blessing to the humble. You want to receive blessing from the Lord? Stay humble before God. The Lord will give us tantamous blessing and favor coming from Him. Sabi nga, humility, sabi ni Zig Ziglar. Si Zig Ziglar, isa po siyang Baptist na negosyante. Sabi niya sa kanyang quotation, humility will open more doors than arrogance ever will. Totoo yun. Inline doon sa James chapter 4, verse 6. Humility will open more doors than arrogance will ever be. And whosoever shall exalt himself shall be abased. And he that humble himself shall be exalted. Itataas tayo ng Panginoon. Pararangalan tayo ng Panginoon. Pero syempre, kung mangyari yun sa buhay natin, ano sabihin po natin? To God be the glory. To God be the glory. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa mga katangian ng mapagkumbabang tao na isinulat niyo po dito sa Biblia na dapat makita po sa buhay po namin ng mga katangiang ito, na mga katangiang ito na taglay ng Panginoong Hesus. Na siya po ay itinaas nyo, pinarangalan nyo, dahil po sa kanya pong pagpapakumbaba, na ang kanyang pangalan ay higit sa anumang pangalan dito sa mundo. Na ang kanyang pangalan ay sasambahin, walwalhatiin ng mga nasa langit, dito sa lupa at maging sa impyerno. Ito po ay ginawa nyo para sa inyong kalwalatian, kapurihan o aming Diyos Ama. Nawa makita po sa buhay namin ang katangian po na ito na pagiging mapagkumbaba, sapagkat karangalan, pabor, at pagpapala ang amin pong makakamtan kung kami po ay pinagmamalasakitan po ng aming mga kapatid sa Panginoon. Kung tinatrato po namin ang aming sarili na mas higit ang iba kaysa sa amin, na tinatanggap namin anumang suwesyon, panukala, at sinusuportahan ang anumang panukala ng ibang tao, lalo-lalo mga kapatid namin sa Panginoon, na palaging ang interes at kapakanan ng karamihan ang aming pong isinaalang-alang at hindi pong aming pong sarili, na kami po'y nagpapasakop sa inyo, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, otoridad at kalooban. Marami pong salamat sa inyong pong salita na aming pong napag-aralan. Nawa ito po ay mai-apply po namin sa aming pong mga buhay. Mahirap, pero ito po yung mainam namin gawin. Sapagkat again, karangalan, biyaya at pabor, nagmumula sa inyo ang aming pong matatanggap. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Purin po ang Panginoon sa ating pong napakinggan po na mensahe sa umaga ni ito. At ito'y maging magsilbing paalala po sa atin. No? Ito po yung ating maging pamumuhay sa bawat araw na lumilipas. Na patuloy natin isa-isip no po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo bilang isang pinaka-great example nating ng pagpapakumbaba. Sa oras na ito, ating pong tunghayan ang ating mga announcement, ministry updates sa ating pong TV.
Purihin po ang Panginoon sa mga announcements na yan. At muli paalala po, sa next Sunday po, mga Clay, meron po silang interchurch fellowship. Sign up na po kayo kung sino yung mga sasama po for next Sunday, 2 p.m. And mamaya po, magstay po tayo for our evangelistic crusade sa ating pong paglabas po after ng ating service. Tayo po magsitayo lahat para po sa ating closing song to be led by Deacon Daniel. Okay, para po sa ating closing hymn, awitin po natin ang ating theme song, Have Thine Own Way, Lord. First verse. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still, have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only, always living in me. After po ng ating closing prayer ay magstay po muna tayo para po sa orientation at para po sa ating pong pupuntahan na hindi po tayo ika nga ay magmadali sa ating pong tax distribution. Then secondly, ay doon po sa ating nalapit na family retreat, may pinimigay po tayong sobre, ay love letter po ng church, ay nandyan po kay Sister B yung ilan, yung iba po na pamigay na, at doon po sa willing na gusto po na wala po yung pangalan ninyo, na wala po kami na ibigay, magsabi po kayo, sapagkat hindi naman po lahat ay nalista. Ito po ay voluntary lamang po. Tayo po mag-pray.
Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo. Sa dami ng mga katangian na mayroon ka, isa sa mga bagay, Panginoon, na gusto mo na mahayag sa amin ay ang karakter ng humility. Hindi po ito madali sapagkat bunga ng kasalanan. Gaya po sa dulot po ni Satanas na ang tao ay magmalaki, na ang tao ay magmayabang, na ang tao ay nandoon, Panginoon, ang paghahangad higit kaysa iba. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay binigay sa amin ang tunay na katangian ng isang mananampalataya. Katangian na may kabanalan. Kailangan po namin ibaba ang aming damdamin, ang aming sarili, hindi upang maging kaluwihan ito, kundi mamuhay kami ayon po sa katangian ng Panginoon Kristo, upang sa gayon lahat ng aming gagawin, ikaw ang malawalhati, ikaw ang mataas, sapagkat lahat ng ito ay meron pong tagumpay mula sa inyo. Pagpalain niyo po kami, ihanda mo kami, magiman po sa aming paglabas, dala po ang iyo pong mga salita sa mga tao na aming pong bahagian, ay ikaw ang siyang kumilos sa kalapong mga puso. Pagpalain niyo po ang bawat isa, sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Welcome po natin at bawat isa po ay ating pong kamayan. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay, yung mga bata po ay doon po sa kanilang classroom, sabayan po ng kalapo mga teachers. Tayo po mga members ay mag-stay muna po tayo para po sa ating tracks din naman na ating pong dadalhin. Okay po.